dili sa ingana kasayon. Kung tanawon nimo kay Timothy, nag-mention si Timothy about nagkagrabe na mga peril sa kalibutan karon, no? Ang mga anak mo tubag mo usukol sa ginikanan, ug daghan pang mga pangitabo nga posible maka-influensya sa itong mga anak ug maka-influensya sa itong mga anak na mo decide sila opposite sa desisyon ni Joshua kauban siyang anak that they are going to serve the Lord. No? Nagagay mga influences, media, cultures, ideologies, false beliefs, no? And every day our homes are being attacked, being bombarded with the voices that is saying, tumana ni siya, no? Tuuhin ni siya, palitan ni siya, angayan yung kayo kani, bagay yung kani, mas hindi ni siya necessity, no? Or even the world will tell you to forget God. Even kita na mga Kristiyano na, murag inuta, ay, imposible kayo naman hindi ko na kalimutan akong Ginoo. Pero sa atong mga desisyon sa atong kinabuhi, naay mga times sa atong kinabuhi nga, usahay, unahon nato ang mga butang din sa kalibutan rather than the things that are of God. Usahay, unahon nato ang mga butang outside instead sa pag-ani sa simbahan para pagsimba sa Ginoo. Murag mahadlok ta mo sakripisyo sa mga butang nga mga physical tungod kay mahadlok ta mga wala siya. Wa ta mahadlok kung mawala bang Ginoo sa akong kinabuhi o wala. No? Usahay nagsalig ta tungod kay nag-promise si God that I will never leave you nor forsake you. No? God will always be there no matter what. Pero usahay tungod ana ginaambil murag nagabuhat ang mga decision sa akong kinabuhi na murag set aside nato si God. Lord, kanang importante mo guni siya, Lord. Importante gito siya na transaction, kinahanglan din ako buhaton. Pwede sa dili lang sa ka, later mo balik ko sa imo nga. No? Ingana ng mga decisions. Maybe we have not really forgotten God. But our priorities, siguro something that we need to check sa itong mga kasing-kasing. Kabalo mga igsoon, thousands of years ago, no? Joshua stood before the people of Israel, no? Sama sa kita po, we stood, no? Kita kauban sa tong pamilya, no? In kining ginatawag na mga crossroad moments. Natay mga crossroads, no? Unsa man ang decision. And Joshua decided, kauban siyang pamilya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung tanawin mo ang context, basahon nimo ang whole chapter ani, daghan kay sa mga Israelites, no? Despite the strong leadership of Joshua, daghan kay sa mga Israelites ang nisimba sa Diyos sa Ehipto, Diyos sa Amorites, dimension din, no? Ang mga gods, even before, nag-mention na flood, di ba? Across the Red Sea, bago sila nitabok, daghan sila nagdala ng mga Diyos. Despite how God showed them how powerful He is. Just imagine, dito nga sa Ginoo ang Red Sea, nakita nila sa ilang mga mata, na-experience sila, siguro sa samtang naglakaw sila sa Red Sea. Ang uban siguro ito, naghikap siguro daw, no? Wall of Sidon. Siguro naghikap sila sa tubig dito. Nakita nila unsa kadamanan ng Ginoo. But despite that, 10 out of 12. Imagine, 10 out of 12 was doubtful with God and have not decided to serve the Lord with their family. And have not declared, as for me and my house, we will serve the Lord. They are serving other gods. And that is very sad. No, magtanaw-tanaw sa past, the introduction pa lang yun, may nalabi akong time. As we look back, no, sa ilaha, grabe kayo influence yun, no? Sa Egypt, sige sila look back sa Egypt, sige sila look back sa mga naagian nila, sige sila look back sa mga offers sa kalibutan. The same gyapon sa tuwa. Ako nagtuo ko na reality gyapon sa itong mga kinabuhi. Many times we look back, sayang nga ito, sayang nga ang iyan nita. And we are being pulled by Satan to do these things instead of doing the things of God. No? So it's so on. No? What is your decision sa inyong kinabuhi?
as for Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. It is actually an unwavering